Panginoon. Praise God. Okay. Nela Kate, praise God. Sige po. Bukas po ay magdiriwang din po kami ng aming pong ika 24 years wedding anniversary ng ating pong may bahay. June 16, 2001, hindi ko po makalimutan ng araw na yon sapagkat ako ay pinainom. Ay, hindi. Ang napakaseryoso ninyo. No? Okay, yun po. Dahil ako po ay sumumpa sa isang babae na ipinagkaloob sa akin ng ating pong Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Kaya bukas, nakikiusap po ako sa inyo, huwag niyo muna po kaming istorbohin sapagkat kami po ay praise God. Okay. At salamat din po kay Lord kasi binigyan niya ako ng sponsor na magbibigay po ng flowers dahil hindi ako talaga sadyang ano eh. Pero kanina, ang aga po ni Sister Lina, sabi niya, Happy Father's Day. Sabi ko, galing mo Lord, wala akong ibibigay na flowers kay Mrs. ngayon. No? Di ba? God will provide. Okay. So, ito, happy 24th year anniversary. Praise God. Sa lagi mong tandaan in sickness and in health. Amen. Hallelujah. As long as we live, mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Wag mo na. Okay, praise God. Okay, happy anniversary, my love. Mamaya na yung isa kasi may mga bata. Delikado. Parental guidance. Yan po. Yan po yung bumihag sa puso ng inyo pong pastor. Okay? The only one lang po, no? Wala nang dagdag yan, bawal ang dagdag. Okay, praise God. So salamat po kay Lord within 24 years namin po bukas nawa po ay ipagkaloob sa atin ng Panginoon. No po, hallelujah. Yun nga po. Kapag ang Lord ang siyang sentro, no? Hallelujah. In sickness and health, for richer, for poorer. No po, hallelujah. Tayo po ay magkakasama ng habang nabubuhay. Amen. Amen po ba? Praise God. Okay, so happy anniversary. Salamat kay Lord. Answer prayer po tayo kasi yun nga, pinagaling na po siya ng ating pong Panginoon. Amen. Kulang pa po yung testimony ni Kuya Rap. Alam niyo po, di ba kapag graduating na po siya this next school year, okay? Siyempre, dami din pong kailangan dyan. Graduation fee, mga ganun, no? Alam niyo naman mga magulang hindi pa dumarating yun, iniisip mo na, no? Amen po ba? Pero kung ganun tayo mga magulang, ganun din ang ating pong Panginoon. Amen? Amen po ba? Bakit? Alam niyo po, this year, naka-receive po ng scholarship si Brother Ram na financial fund scholarship sa kanya. Wala na siyang tuition fee, siya ang ano pa po ang magbabayad, magbibigay po sa kanya. Amen po ba? So sabi ko, solved na, Rap, yung ating graduation fee, wala ka ng problema. Sabay ganun, ano? No, makita po natin, mga minamahal kong kapatid, ang Lord, hindi po siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Amen. Alam niyo po, kapatid, ang inyo pong abang pastor, no, pinipreach po natin to, no, minsan ipinapahayag po natin ito, yung mga mensahe patungkol sa ating pong Panginoon. Minsan ako po mismo, o ang mga pastor mismo, tinetest ng ating pong Panginoon. Di lang natin ito basta pinipreach, no? Ito ay proven and tested na gagawin ng Panginoon sa buhay po ng kanyang mga anak. Kaya, I would suggest, mga minamahal kong kapatid, huwag lang basta nating pakinggan ang salita ng Diyos at ang mga pangako ng Panginoon. Panghawakan natin to at isa pamuhay natin. Magtiwala tayo sa Kanya, anumang mga sirkumstansyang dumarating sa buhay po natin. Amen. Kanina, kaya lalo po akong napahiya, no, kanina. Kasi nabanggit ni Sister Kay, ngayon daw niya talaga naramdaman ang pagmamahal ko sa Kanya. Amen. Ngayon nagkasakit siya. Alam niyo po bang hiling ko sa Diyos at panalangin ko sa Panginoon, nawa Lord, maramdaman ng aking asawa ang pagmamahal ko sa Kanya. Sabi ko, Lord, iniling ko kayo sa ito, binigay mo naman tong ganitong mga pagsubok. Diba? Sabi ng Panginoon, nung nakasagsagan po kami ng ganong pong circumstance ni Sister Kay, diba hiniling mo sa akin na iparamdam mo o maramdaman niya ang pagmamahal mo sa Kanya. So ngayon mo iparamdam.
sa hirap o sa sakit na kanyang pinagdadaanan. Huwag mo siyang lulubayan, huwag mo siyang iiwanan. Alagaan mo siya. Amen. Alam niyo po bang makulit talaga? Sabi ka na, praise God, no? No? Kasi, hindi po kasi sabay po no, yung sakit niya sa likod o yung fracture niya yung spine, hindi lang po yun ang kanyang nararamdaman. Ngayon po, nung kasabay po nung sakit na kanya pong nararamdaman, sumasabay din po yung kanyang asthma. Hindi siya gabi-gabi. Masakit na po yung niya, asthmatic pa po siya, hindi siya makahinga, no? So, yun po yung kanyang gigisingin ka, madaling araw, alam niyo, isipin po, minsan may online po kami, matatapos kami 10 o'clock or 11 o'clock, hindi ka po basta makatulog. And then, bandang madaling araw, 1 o'clock, 2 o'clock, ano po yan, mag-a-asthma po yan, hindi yan makahinga. Kailangan niya ng nebulizer, kailangan niya ng gamot, kailangan po lagyan po. Halos everyday, ganun po. Pagbangon po, sabi ko, Lord, ganun, ang kausap lang po namin, Panginoon siya, mga ganun. Sabi ko, Lord, ano po ba itong nangyayari sa amin? Itong sitwasyon na to. Pero sabi ng Panginoon no po, sa ganung mga sitwasyon at karanasan na nangyayari sa buhay po natin. Ang sabi nga po, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Amen po ba? May pagmamahal at may katapatan, may pag-aalaga at may habag ang Panginoon sa kanyang mga anak. Amen. Kaya kapatid, anuman ang ating pong mga nararanasan sa buhay po natin, tandaan po natin, our topic for today, mayroon tayong a heart of a good Father. Amen? Amen. Mayroon pong puso na mabuti, mapagtyaga, at talagang mapagmahal na tatay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yung mga tatay natin dito sa lupa ay representative lang ng ating pong Panginoong Jesucristo. But the truth of the fact, brother and sisters in Christ, mayroon tayong tatay doon sa kalangitan. Kung tayo magtitiwala at aasa sa Kanya, hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? A heart of a good father. Ang sabi niya, in a biblical context, the heart of a good father signifies a disposition characterized by love, compassion, guidance, and discipline. It reflects God's own heart as the perfect example of fatherhood, encompassing qualities like unconditional love, provision, and unwavering support for one's children. Yan po, mga minamalang kapatid, yung qualities po ng tinatawag na heart of a good father, mayroon siyang unconditional love, provision, and unwavering support for one's children. Amen. Amen po ba? Alam niyo po, nung ako po'y mag-decide talaga na mag-full-time kay Lord at ibigay ang aking pong buhay sa Panginoon, meron tayong covenant dapat kay Lord. No? Nung ako po ay mag-decide nito na mag-full-time pastor ako, no? At talagang ako ay hindi kukuha ng mga secular job or tinatawag na mayroon pong monthly, no? Kasi ayaw ko pong bigyan o aluin na makukulong ako sa isang company at the same time pastor ako. Kung nangangailangan ng mga gawain or ministry, mayroon kang isa-set na schedule, no? Ang gusto ko, all the time available ako. Kaya ang sabi ko kay Lord, magpo-full time po ako sa iyo. Kung mayroon man tayong kukunin na trabaho, maybe sabihin natin part-time job lang na kapag yung spare time mo lang, yun ang ibibigay mo doon. Pero gusto ko, yung aking time, yung best time ko, Lord, ipaglingkod ko sa Panginoon. Okay, yun po yung dealing namin ni Lord, no? Even na kahit nung ako po'y magkapamilya, magkaanak, basta bahala ka, Lord, sa lahat ng aking pangangailangan, paglilingkuran kita. So, hindi ko naman binigyan ng kondisyon ng Panginoon na kailangan ibigay mo to, Lord. Pero alam natin, kapatid, siya ang tatay natin. Tayo na mga tatay dito sa mundong ito, alam natin ang ating duty and responsibility. Kaya tayo nagtatrabaho para ibigay ang pangangailangan ng ating mga anak. Tama? May kausap pa po ba ako? So, makita ko po mga minamalang kapatid na ranasan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, within my 30 years in ministry, ang Lord ay napakabuti niya. Hindi siya nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailan paman. Hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Amen? Pakisabi po sa sarili, mayroon akong mabuting ama. Pakiulit po natin, mayroon akong mabuting ama.
Walang iba po yung kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Diyos. The best na palakpak ang Panginoon. Tunay nga mabuti ang Diyos at salamat po mga minamahal na kapatid sa aking mga anak ay talaga pong binibigyan ko po at pinagpipray ko kay Lord na magkaroon ako ng set example sa kanila. Yung example na kung saan ay mayroon akong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Na ang aking pong mga anak na ito, during time na nakikinig sila ng aking mensahe, Lord, nawa po, Panginoon, hindi ako mapunan nila na ako'y nagpipreach at the same time, hindi ko isinasapamuhay ang aking pinipreach. Are with me, church? Nandyan pa po ba kayo? Kasi mga minamalang kapatid, ang aking iniisip, una, hindi po ako mapapahiya. Ang unang mapapahiya ay walang iba, kundi ang aking Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Amen po ba? Kasi magsiset tayo ng halimbawa para sa kanila, lalo na patungkol sa pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Okay? Mayroon tayong ilang bagay. Bilisan ko lang po, no? Meron tayong ilang bagay na pag-aaralan, 4, no po, para masabi po natin at makita po natin at nararanasan natin na mayroon tayong tinatawag na a heart of a good father. Okay? So, even po tayo po na mga anak dito, mga tatay, or even po may mga pamilya, ito po yung isang sikreto para po masasabi po natin na tayo po ay magiging isang mabuting ama sa ating pong pamilya. Amen. Amen. At actually, ito po yung ating pong talagang sinusunod, no? Bilang inyo pong pastor. Ito yung tinitignan natin biblically at sa ating pong Panginoon kung paano po tayo mag-aalaga at kung paano tayo aasikasuhin at magtayo ng isang pamilya. Okay? So, yan po. Number 1, a heart of a good father, mayroon po tinatawag na unconditional love. Pag sinabing a conditional love, a father's love is not based on a child's performance or merit, but is freely given and unwavering, mirroring God's love for humanity. Okay, ulitin ko po. A father's love, o yung tinatawag na a heart of a good father's, no? Ito po, a love is not based on a child's performance. Ito yung tinatawag na unconditional love or merit, but it is freely given unwavering, hindi matatawaran na pagmamahal na ito ay nagsasalamin sa pagmamahal ni Kristo sa mga tao. Okay? Katulad ng ating pong in a biblical context, balikan ko lang, it reflects ang sabi niya, God's own heart as a perfect example or fatherhood, encompassing qualities like unconditional love, provision, unwavering support for one's children. Okay? A heart of a good father. Alam niyo po, yung mga tatay po natin, mga minamahal na kapatid, yung normal na tatay, pag sinabing normal na tatay, even though wala sa Diyos o may pananampalataya o walang pananampalataya sa Diyos, alam niyo po, pagdating sa pamilya at sa mga anak, mayroon yan, mga minamahal na kapatid, na unconditional love. Especially, yung mga believers na tatay, yung may pananampalataya sa Diyos na tatay. Mayroon po yung unconditional love. Amen? Amen po ba? Mahal natin ang ating mga anak, hindi dahil mababait sila. Mahal natin sila kahit salbahe sila. May kausap pa po ba ako? Kahit hindi sila sumusunod sa atin, mahal natin sila. Amen? Pero yung pagmamahal natin sa kanila, hanggat mamaya, kasi mayroong disiplina. Pinagsasabihan natin sila. Amen? Tinuturuan natin sila. Amen? Pero focus tayo dito sa unconditional love. Kagaya ni Kristo, John 3:16 lang po ang pwede nating ilagay dito yung unconditional love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At yung pong pagbibigay ng kanyang buhay, sakripisyo, namatay siya para sa atin. Yun po ang unconditional love. Amen? Ang conditional love, ang Diyos nating amang nasa langit, kaya niyang ibigay at ibinigay niya sa atin ang kanyang buhay para sa ating sariling kapakanan. Amen? Kaya kanina, abang nagtetestimony si Mrs., sabi nga, yung kanyang realization, tama po yun. Actually, ang Lord, hindi niya binigay ang matinding pangangailangan ng tao, ang matinding pwedeng masapitan ng tao, hindi yung sakit, hindi yung cancer. Hindi mo mapaaral ang mga anak mo, hindi yun. Hindi yung mahirap ka sa mundong ito, hindi yun. Ang pinakamasakit at masaklap na maranasan ng tao, yun po yung mabulit siya at mapunta siya sa apoy ng impyerno. Yan ang pinakamatindi. Worst na matinding masasapitan ng tao. Hindi.
Alam niyo po, kahit bilyonaryo ka dito, kung may impyerno ka, wag na, wag na, wag na. Wag niyo nang pangarapin yun, mga minamahal kong kapatid. Amen. Kahit sabihin niyo, mga anak niyo, mapatapos niyo, abogado sila, o businessman sila, kung naman po yan, pag-uugali nila, o kaya may impyerno sila, naku, kawawa, mga minamahal kong kapatid. Hindi ko naman sinasabing, wag na tayo mangarap na magandang bagay dito sa lupa sa mga anak natin. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko po, mga minamahal kapatid, tiyakin lang natin, tayo mismo o ang mga anak natin, hindi sila mapupunta sa apoy ng impyerno, kundi sila ay makakapunta sa kaharian ng ating pong Panginoong Jesucristo. Nandyan pa po ba kayo? Yan ang pag-ibig ng isang totoong ama. Ang pag-ibig ng isang totoong ama or good father, mga minamahal kapatid, mayroon siyang unconditional love. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, tinugon niya ang pinakamatinding problema natin. Ang pinakamatinding problema natin, hindi sakit, hindi kahirapan, hindi financial, kundi ang ating kaluluwa ay pupunta sa apoy ng impyerno. And praise the Lord, mayroon tayong unconditional love mula sa ating pong Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sa kanya'y sasampalataya, hindi na siya maiimpyerno, kundi siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya praise the Lord, mga minamahal kong kapatid, tayo po na sumampalataya sa Kanya, tayo po na nakakilala sa Kanya, mga minamahal kapatid, tinugon na ng Diyos ang matindi mong problema. Hindi yung pangangailangan mo araw-araw, kayang i-provide ng Panginoon yan. Chicken feet lang kay Lord yan. Amen. Madali lang kay Lord yan. Yung sakit, madali lang pagalingin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ang sabi nga po, sinisir ni Sister King, ang sabi niya, pag nagkukwentuhan kami, kung ang problema ng tao ay financial lang, bakit hindi siya na lang nagpasugo ng matinding magaling sa financial, advocation, no? O kaya magaling sa mga financial na manager, mga ganon, or umawak ng pera, or magaling sa negosyo, magpapadala na lang siya, maglilikas siya para yayaman. Hindi po ganon eh. Kung sakit ang pinakamatinding kailangan ng tao, bakit hindi na siya nagpasugo ng doktor? Lilikas siya ng doktor ng mga tao na magagaling na mga doktor. Amen? Hindi ganun. Bakit mismo ang kanyang sarili ang kanyang binigay? Kasi mga minamahal kapatid, ang pinakamatinding kailangan ng tao ay ang katubusan ng kanyang kasalanan. Walang makagagawa nun maliban kay Jesucristo. May kausap pa po ba? Kaya mga minamahal kong kapatid, a heart of a good father, mayroon po siyang tinatawag na unconditional love. Kaya kapag tayo po ay nasa Panginoon, nasa kalinga ng ating Diyos, mayroon tayong unconditional love na nagbubuhat sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi ng 1 John 3:16, kanina John 3:16, ngayon 1 John 3:16. Dito natin malalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Yan ang unconditional love. Kaya yung tatay po natin, yung mga magulang natin, ginagawa po nila ang lahat para sa kanilang mga anak. Actually. Amen? Amen. Praise the Lord. Bakit po yung aking tatay, pastor, hindi ko po yata nakikita ang ganun? Hindi po. May mga minsan, kadalasan po sa mga tatay po kasi, hindi kami vocal. Hindi kami, basta, ako po, sa mga anak ko, hindi po ako vocal. No? Basta gawin ko lang kung ano yung dapat kong gawin. No? Yun. Pagdating kasi sa bahay, natutulog lang sa gawain bahay, ganun. Okay, so yun po. Next, number 2, sacrificial provision. A heart of a good father provides for his children's needs, not just materially, but also emotionally and spiritually, often making sacrifice to ensure their well-being. Amen. Amen po ba? Dito marami pong mga nagkakamaling mga tatay. Akala ng tatay mag-a-abroad siya, sustain ang pangangailangan ng kanyang anak. Tama na. Okay na yun. Okay. Basta mayroong pangangailangan ng anak niya, financially, but mga minamahal na kapatid, a heart of a good father, concerned po siya not just materially, but also emotionally and spiritually. Amen? Amen. Praise God. Sabi po niya, Deuteronomy chapter 1, 29-31, ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayo tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Egypto sa ilang. Verse 31, ito yun. Dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito
tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang anak. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ang Lord expect sa mga magulang, mga tatay lalo na, ang kanilang mga anak ay dapat alagaan. Not just materially, not just emotionally, most especially spiritually, and the total well-being of our children. Can I hear amen? Can I hear amen? Ang konteksto ng Deuteronomy, mga minamahal na kapatid, yung ito ay paglipat na nila, pagpunta na nila sa Promised Land, ang sabi ng Panginoon sa kanila, kayo na mga magulang, kayo na mga tatay, turuan nyo ang inyong mga anak. Gabayan nyo sila. Amen? Hallelujah. At patuloy nyo silang alagaan. Katulad, ang sabi niya, dinalan niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito, tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang anak. Amen? Ang tawag po dyan, mga minamahal kong kapatid, ay sacrificial provision. Amen? Di po ba tayo po ng mga tatay, dami natin sinasakripisyo, buhat ng tayo po ay nagkaanak. Di ba, Brother Emo? Okay, ganun na. Praise God. Minsan, gusto mong bumili ng bagong sapatos, pero kung consider mo, pang matrikula na ng anak mo to. May kausap pa po ba ka? Kaya I could suggest kayo ng mga binata ngayon na may trabaho, tsaka huwag muna kayong mag-asawa. Bilhin nyo muna mag-ipon muna lahat ng pangangailangan nyo. Okay? Kasi pag nag-asawa na kayo, kahit may pambili kayo, manghihinayang kayo nito. Ibibili ko na at ibibigay ko na sa aking anak. Amen? Yes. Ako po, hindi ako nangangarap para sa aking sarili, magkaroon ako ng magandang gadget, magkaroon ng iPhone. Pero sa mga anak ko, pangarap ko, darating ang araw, bibili ko sila ng Apple sa palengke. Akala nila. Okay. So, the truth of the fact, kung o-open mo yung puso ng ama, mga minamahal na kapatid, yung naranasan mong paghihirap ay ayaw mong iparanas sa iyong mga anak. Tama? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Opo. That's why ako po, bakit ko po sineservisya ng aking mga anak sa kanilang school? Inaatid po ko sila, sundo ko sila sa school. Okay? Siyempre, mayroon kaming Mercedes-Benz eh. Sabi okay? Sundo. Okay? Dahil naranasan ko po ang mag-commute, naranasan ko po ang maglakad. Ayaw ko pong iparanas sa kanila yon. Amen po ba? Di ba sa atin po, mga 1980s, 90s na nag-aral? Amen po ba? Hindi uso po yung tricycle, hindi uso ang motor. Amen po ba? Ang uso po, chinelas. Amen po ba? Yung rambong chinelas. Amen po ba? Para matibay-tibay sa lakaran. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, that time kapag nakarambo ka na chinelas, ay sikat ka. Amen po ba? Mayayamanin kang mga bata. Amen po ba? Puro Spartan lang po yan. Okay. Kasi kailangan mo ng Rambo, makapal-kapal, kasi ang lalakarin mo 4 to 5 kilometers sa school. Amen. Amen po ba? Lalo na kami doon sa Santo Domingo, malalayo, probinsya, malalayo po ang school. Amen. Amen. Alam niyo po, noon, 1990s, 1980s, kapag nakabike ka, yung BMX bike, o hindi niyo alam to kasi ang alam niyo na lang to, cellphone eh. Sabi ganun. O, naku, kahabulin ka ng mga chicks. Matindi to, gwapo to, mga ganon. Di ba, Sir Chris? Di nag-BMX si Sir Chris. Okay, di ba? Mga ganon. Mga minamahal kong kapatid. Pero, nung tayo ay nakapag-asawa, nung tayo po ay talagang nagkapamilya, a heart of a good father, sacrificial provision, ibinibigay natin. May kausap pa po ba ako? May kausap pa po ba ako? Amen? Yet, what more ang ating pong Panginoon? Siya po ang unang nag-sacrifice para sa atin. Kaya kayo po na mga anak na mayroong tatay o mayroong nanay na nagsisilbing tatay din sa inyo, bless kayo, mga minamahal kong kapatid. Especially kapag ang inyong mga tatay, ang inyong mga nanay, inilalapit kayo, dinadala kayo sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Mapapalad po ang mga anak na mayroon silang mga magulang na may takot sa Diyos. Tama yung analysis po, tama yung observation po ni Brother Rock, hindi dahil sa anak ko siya, mga minamahal kong kapatid. Kapag naging tapat tayo sa Diyos, maging ang ating mga anak ay pagpapalain ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya tayo po'y gumagawa for the Lord, not
Hindi po sa ating pansarili, kundi gusto natin pati ang ating mga pamilya. Anong sabi niya? Until to the third and fourth generation, aaniin po at pagpapalain ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya yung magiging anak ni Rab, magiging apo ni Rab, pagpapalain niya ng Panginoon. Bakit? Sabi ko nga, Lord, hanggat tayo ay nabubuhay, maglilingkod at magbibigay tayong parangal sa Diyos. Hindi tayo natatakot, hindi tayo nahihiya, ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi tayo manghihinawa na magpapastol, mangangaral, katulad po dito sa inyo na nakikinig sa akin, na membro ko po dito sa JSMI Camarin, maging sa mga international, sa mga nasa online natin, hindi po tayo titugot at hihinto, mahihiya at magsasawang ipangaral ang mabuting balita ng ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sa inahangad natin yung pagpapalang pinansyal, kundi mga minamahal kong kapatid, naunawaan at naintindihan natin, it is a favor sa Panginoon sapagkat ang Lord, nangako sa atin, hindi lang pinansyal na provision, kundi buhay na walang hanggang kasama niya sa kanyang kahanan. Amen. Amen po ba? At naunawaan at naintindihan natin, kapatid, mayroon tayong Diyos na unang nagsakripisyo sa atin. Salamat kay Lord kung hindi siya nagsakripisyo, hindi niya binigay ang buhay niya para sa atin, wala tayo ngayon. Amen. Wala tayong kaligtasan, wala po tayong kapatawaran. Salamat na lang, mayroon tayong mabuting pusong Ama na ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Amen po ba? Kaya tayo po na Ama dito sa lupa ay kailangan maging mabuting halimbawa natin si Kristo na kung saan mga minamahal na kapatid, kaya nating itaya ang ating buhay para sa ating pong mga anak. Amen? Kaya katulad ni Apostol Pablo, makita nyo, kahit daw mapahamak ang kanyang kaluluwa, basta maligtas lang itong Diyos na to, itong mga udyong, itong mga kanyang kababayan, ganon po yung kanyang sacrificial provision sa kanya pong mga anak spiritually. Amen? Amen po ba? Kaya mga minamahal na kapatid, tandaan po natin, kung tayo minsan po ay nanghihina at nanlulupaypay na para bagang walang nagmamahal sa atin, I tell you, mayroong Diyos na nagsakripisyo para sa atin. Mahal tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya sabi ng verse 31 ng Deuteronomy, dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang anak. Amen? Amen? Praise God. Matthew 7:10, 11, ang sabi niya, bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. That's the heart of a good Father. Yan ang puso ng isang mabuting ama. Hindi niya ipagkakait sa atin ang mabubuting bagay, mga minamahal kong kapatid. Ako po, hindi mo ipagkakait ang mabubuting bagay sa aking mga anak. As long as na kaya kong ibigay at talagang pwede kong ibigay, gagawin ko ang lahat para ibigay sa kanila. Amen? Pero mga minamahal na kapatid, alam niyo po, ang pinakamabubuting bagay na pwede nating ibigay sa ating mga anak ay yung sila ay bigyan natin ng pananampalataya kay Lord. Bigyan natin ng halimbawang may tunay na pagkatakot at pagsunod sa Panginoon. Alam niyo po, kapag yun ang kanilang natutunan, ang sabi ng Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from him. Amen po ba? Kapag ang ating mga anak ay naturuan nating aasa sila sa Diyos, ako po kasi yan ang ipinapakita ko sa aking mga anak. Hindi ako umaasa, nakikita po niyan, hindi ako umaasa kanino mang tao. Meron po ako mga kapatid na nasa ibang bansa. Tulad na sabi ko nga po sa inyo, tinawagan ako ng kapatid ko. Sabi niya, ganyan na pala ang sitwasyon ni Sister Nikki. Bakit hindi ka tumawag sa akin? Bakit ako tatawag sa iyo? Meron akong Jeremiah 33:3. Ang sabi ng Panginoon, kung tatawag ka sa akin, tutugunan kita. Amen? Amen po ba? Kaya ang ginawa ni Lord, siya ang tumawag sa ate ko. Sabi ganun. Hallelujah. Ganun po yun. Ganun. Sabi ko, Lord, sa iyo ako magtitiwala. Yung mga ganitong mga sitwasyon, pangangailangan, kaya nga po nung yung first doctor nga na umiiyak si Sister Kay sa clinic, sabi ko, wag kang iyak, kaya natin. Ano lang to? Sabi ko, tapos paglabas ko ng clinic, ako umiyak. Ako umiyak kay Lord. Habang kukunin ko yung sasakyan, dadalhin ko po sa isang doktor na second opinion. Ako yung umiyak. Sabi ko, Lord, alam ko po, meron po kayong testimony at meron kayong mabuting gagawin sa buhay.
Amen po ba? Alam ko po, Panginoon, yung mga pinipreach ko sa harapan ng aking mga miyembro, gusto mong gawin sa akin at i-apply sa akin. Nandyan pa po ba kayo? Ayun, sabi po ng kanyang doktor, sabi niya, ay, kailangan to agad-agad, inject po ito na para suporta sa kanyang spine. Inject niyo po, binigay yung gamot, yung pangalan ng gamot. Nung kontakin po namin si Sister Sai, ang may bahay po ni Brother Eric, dahil sabi niya, mabibili lang niyo po ito sa Mercury o sa isang sikat na drugstore. No? Ngayon, kinontak po namin si Sister Sai. Sabi niya, Pastor, nireply si Sister Kay, ang amount po nun, around 12,000 plus. Ang pera po ni pastor sa bulsa is 12 pesos. Sabi niya. Amen? Hallelujah. Pero meron tayong Diyos na unlimited. Amen po ba? Sabi ko sa prayer ko, Lord, pwede po bang pa-withdraw na 12,000? Amen po ba? Anong sabi po ng Bible? Ipasa Diyos mo daw, ilingin mo daw at sabihin mo sa Diyos ang iyong mga pangangailangan. Amen po ba? Amen. O Lord, ito po yung pangangailangan po namin. Bahala na po kayo. Okay? Amen po ba? And Lord, hindi po siya nagkulang. Ang Lord ay nag-provide. Amen po ba? Binigay po yung ganun pong alaga. Okay? Kailangan lang po namin, yan alam pa ni Sister Gara, dahil doon po namin pinadeliver. At nanghiram po ako ng 12,000 pesos sa ganun. Hallelujah. So, yun po. Hindi po ako nanghiram, kumbaga, lang, mayroon po tayong pambili. No po. Praise God. Ang sabi po ng Bible, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Pakisabi sa katabi mo, humingi ka sa Diyos. Huwag sa akin. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa kanya tayo. Is our good Father. Amen. Amen po ba? Sa kanya tayo humingi. Opo, ganun po talaga. Sasabihin ni Mrs., wala na tayong bigas, wala na tayong LPG, wala nang ganito, may pambayad kuryente. Alam naman ni Lord ang Judith eh. Kung alam mo ang Judith, mas alam ni Lord ang Judith. Amen po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kahapon, nag-testimony ako. Si Nela, papasok na po bukas. Pasokan na bukas, di ba? Wala pa siyang gamit, wala pang notebook, wala pang no? Mahawa naman po kayo din. Hindi, joke lang. No, walang ganon. Okay? Wala pa siya. Yan na. Kahapon, yun nga, nagatid po kami, yung pamangking ko po, umuwi from Macau. Inatid na po namin. 1 linggo lang po siya. Okay, inatid namin kahapon. Oh. Pagsakay niya, inabot kay Nela yung bag. Oh. Bag, gamit niya. Oh, Nela, kaya hindi ka pa kita binibili kasi mayroon nang i-deliver si Lord. Late po ba si Lord? Hindi, bukas pa lang ang pasukan eh. Amen po ba? Kahapon binigay niya. Amen po ba? Amen. O ngayon ang problema na lang namin, notebook at saka pencil niya. Amen po ba? Kaya sabi ko kay Nela, huwag kang mag-alala, bukas magpasukan mo. Bukas bago ka pumasok, actually hindi pa naka-enroll eh. Si Nela eh. Amen po ba? Bukas bago ka pumasok, dadaan muna tayo sa palengke. Doon na tayo mamimili. Amen po ba? May kausap pa po ba ako? Huwag tayong masyadong magmadali. Kung kailangan mo bukas, ibibigay ni Lord on time. Amen. Amen po ba? Praise God. Ngayon, kung hindi kayo naka-enroll ngayon, baka ayaw ni Lord mag-enroll kayo ngayon. Baka gusto ni Lord matapos kayo ng 42 years old. Sabi ganun. Hallelujah. Praise God. Kasi mga minamahal na kapatid, ang buhay dito sa mundong ito, pabayaan mo si Kristo ang magplano at mayroon siyang magandang plano sa buhay mo. Amen? Yan ang ating Ama, mga minamahal kong kapatid. Is a good Father. Hindi niya aayaan. No po? Hallelujah. Amen po ba? Praise God. Totoo po yung testimony ni Brother Rob 3 years ago. Hindi niya alam kung saan siya magka-college. Actually, itong batang ito, kahit na nape-pressure or namumblema ito, hindi naman niya pinapaalata sa amin eh. Hindi niya yan. Inaano niya na ayaw niya kaming bigyan ng problema. Hindi niya alam, talagang problemado kami sa kanya. Okay, praise God. Ayan. Pero sabi ko, Lord, naway makita po ng mga batang ito na ang nagtitiwala at umaasa sa iyo ay hindi mo binibigo. Amen? Hindi binibigo ng Panginoon. Ngayon, si Nela ay 4th year high school na po. 4th year high school na si Nela.
Gagraduate na po ngayon. Sabay sila ni Kuya. Okay? Sabay sila mo ni Kuya. O next, ano na po siya, magka-college na siya or senior high. Okay? Senior high na po siya. Okay? Sabi ko, yan. Tapos na si Kuya mo, o Nela, bahala na si Kuya mo sa iyo. So, yun. Hindi. Bahala na si Lord. Amen? Hindi tayo nagtitiwala sa tao. Amen? Okay, please God. Kaya minsan tinatakot ni Rap si Nela eh. Sabi niya, ano kailangan maging mabuti ka sa akin, ako magpaparal sa iyo. Sabi ganun. Okay, di ba? Okay, tuloy natin. Number 3, wise guidance and teaching. Yan ang heart of a good father. Merong wise guidance and teaching. A godly father or a good father guides his children in truth, teaching them right from wrong and helping them develop a strong moral compass. This includes teaching them about God's word and how to live according to His principles. Amen po ba? Alam niyo po, mga minamalang kapatid, tayo ng mga tatay dito, hindi tayo mabibigo sa ating mga anak kapag tinuro natin sila yung salita ng Diyos at mabuhay sila according to God's principle. Naikausap pa po ba ako? Alam niyo po, kung meron po akong isang matinding talagang gusto ko pong pasalamatan talaga sa buhay ko, kaya ako naging ganito po yung aking firm na pananampalataya sa ating pong Panginoon, none other than my Father, ang aking pong ama, aking tatay, biological tatay. Kasi when I was 13 years old, at 13 years old, dinala po ako sa seminary, sa Mother Church, sa Christian Center. Ang sabi niya, diyan ko po ipapaaral ang aking anak. Gusto ko po diyan siya at gusto ko po magpastor siya. That time, 13 years old, hindi ko pa masyadong po sa akin yung calling ko. Ang akin pong iniisip, bakit ako ipinamimigay ng aking tatay. Binitbit po ako sa Mother Church sa Guagua. Kung sabi niya, dyan po siya titira, magpapastor po siya, dyan po siya mag-aaral. That time, 13 years old po ako, first year high school po ako. Hindi ko maunawaan at maintindihan bakit ako ipinamimigay ng aking tatay. Pero ngayon po, napagtanto ko na ako ngayon ay isang pastor na naglilingkod kay Lord. Sabi ko, mahal ako ng tatay ko. Alam niyo po, kung hindi ginawa ng tatay ko yon, hindi ko po masasabi ngayon kung anong buhay ko. Pero syempre, ang Diyos po ang nagplano nun. Pero kung hindi sumunod ang aking tatay at hindi ako ipinamigay, mga minamahal kong kapatid. Actually, yun po yung word ko, ipinamigay eh. Kasi yun po yung intindi ko doon. Sabi ko, hindi ba nila ako kayang paaralin? Mga ganun po yung ano ko. Pero gusto po ng tatay ko na dalhin ako sa maayos at magandang bukas. Purihin po ang Panginoon, mga minamahal kong kapatid. Mayroon kayong Pastor Allen ngayon na naglilingkod, nagpupuri at ibinibigay ang buhay sa Panginoon. Ang tatay ko rin po ang isa pong mabuting halimbawa sa akin sa pagpapamilya. Kasi ang tatay ko po, mahal na mahal po niya ang aking nanay. Mahal niya po kaming magkakapatid. At higit sa lahat, nung na-born again po ang aking tatay, pakatatandaan ko po, do mayroon pong lapses ang aking tatay. Pero nung na-born again ang aking pong tatay, mula po nung na-born again siya, wala na po akong nakita sa kanyang nag-absent siya tuwing araw ng linggo na sumasamba sa Diyos. Yun po yung mabuting halimbawang pinakita sa amin ng tatay ko. Mahirap lang po kami, sa probinsya lang po kami. Pero kung mayroon po kayong masasabing makita ko pong pinakamasipag na tatay, tatay ko. Hindi pa naubos, brother. Mm.
Madalang ko din po itong na-express. Kasi hindi nga po ako vocal kahit sa tatay ko. Hindi po, mas po ako sa nanay ko, pero ang tatay ko po talagang napaka-good, napaka-mabuti. Maano po yung kanyang puso sa kanya pong mga anak. Alam niyo po kaya ako pinaaral ng aking tatay? Gusto niya matapos ako, makapag-aral ako, makapagpastor ako. Kasi sabi niya po sa amin, mahirap daw po magtrabaho sa bukid. Kasi ang aking tatay, grade 4 pa lang, bukid na po ang kanyang trabaho until now. Proud po ako na ang aking pong tatay ay isa po siyang farmer. Sabi niya, grade 4 pa lang ako. Kaya mahirap. Kaya makinig po tayo sa mga tatay po natin. Sumunod po tayo because mayroon silang wise guidance and teaching. Opo. Hindi tayo maliligaw. Mga anak, pag mayroon kayong tatay na kayo ay talagang ginaguide, talagang sinasabihan, huwag niyong tignan ang mga lapses ng mga magulang natin, ng mga tatay natin. Tandaan natin, ang mga tatay po natin, representante sila ng Diyos. Mayroon silang wise guidance and teaching. Amen? This includes teaching, ang sabi nga po, about God's Word and how to live according to His principles. Lalo na kapag ang ating mga tatay ay mayroon silang tunay na pagkatakot sa Diyos. Amen? Okay. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Deuteronomy 6:4-9. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos na tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong lakas. Yan ang kinote ni Jesus, di ba? Ang mga utos niya, itanim ninyo sa iyong puso. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Pag-aaralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda na itali sa inyong noo. Isulat sa mga amba ng pintuan ng inyong bahay na mga trangkaan. Yan po ang bilin ng Panginoon sa mga tatay noon. Ito po ang karamihan na nakakalimutan ngayon ng mga tatay. Akala po ng mga tatay kasi ang obligasyon lang nila ay bigyan nga po ng magandang bukas, ng pera, ng material. Pero mga minamalang kapatid, dapat ang unang obligasyon po natin, ituro sa kanila kung paano magkaroon ng takot at pagsunod sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Tuloy po natin, Kagkaan chapter 4, verse 1 and 2. Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. Sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Amen? Pagkatiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan, huwag mong isantabi. Amen? Ang nagsulat nito, marunong na tao si Solomon, mga minamahal na kapatid. Kaya kapag tayo po ay tinuturuan, lalo na mula sa salita ng Diyos, mga anak, makinig kayo. Bakit? Ito ay para sa inyong ikabubuti. Amen. Amen. Praise God. Okay, bilisan ko na po. Number 4, discipline love. A heart of a good father. Amen. I-discipline his love. Amen po ba? Dinidisiplina niya ang kanyang mahal. Discipline is a form of love, and a good father discipline his children, not out of anger or frustration, but to help them grow and mature. This discipline should be fair, consistent, and loving, aiming to shape their character and teach them responsibility. Yan. Ano po? Kaya kapag dinidisiplina tayo ng ating mga tatay, ng ating mga magulang, mga anak, huwag kayong magalit sa kanila, kundi iyong mahalin at kayo ay magpaturo at tanggapin kung ano ang disiplina ng inyong mga magulang, lalo na ang inyong ama. Because a heart of a good father, nagdidisiplina yan. Ayaw niya na kayo ay mapariwaran. Amen? Amen. Ang sabi nga po, the one who loves their children is careful to discipline them. Amen? May kausap pa po ba ako? The one who loves their children is careful to discipline them. Amen. Ito, tingnan natin sa Ephesians chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-iimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Amen? Praise God. Ito po, mga anak,
Pakinggan nyo to. Kawikaan o maging tatay. Kawikaan 13:24. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. May kausap pa po ba? Kaya nakakalungkot ngayon, bawal nang mamalo sa mga anak. Isinasa batas to. Kaya ngayon po, ang daming mga anak na swail sa magulang. May kausap pa po ba? Amen. Ako, nung bata si Rap, napapalo. Ngayon na lang hindi napapalo sa akin si Rap kasi malaki na sa akin eh. Baka sa akin hindi naman gano'n. Pero alam ko po may takot sa akin tong batang. Pag kinakausap ko to, hindi niya ako tinitignan masama eh. Malating relax din, joke. Pero biblically, either ito ang susundin ko kahit anong sabihin ng batas ng Pilipinas. Kahit ang batas ng USA, hindi ko susundin. Ito ang susundin ko. Because ito ang pinakamahalaga at matindi. Amen po ba? Ang sabi, mapagmahal na magulang. Mapagmahal na magulang. Anak ay dinidisiplina. Amen? Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Amen po ba? Kaya kayo ng mga magulang na hindi na mamalo ngayon, mamalo na kayo. Sabay ganun. Pero, in the right way. In the right way. Hindi yung walang habas na pagpapalo ganun. Hindi po. Amen po ba? Bago mo paluin or kapag pinalo mo ang anak mo, see to it na intindihan niya, bakit mo siya pinalo. May kausap pa po ba? At ang pagpapalo hindi sa ulo, hindi sa katawan, kundi sa puwet. Amen po ba? Amen po ba? Kung ayaw niyang tumino, sabi, joke lang. Okay, pero yung tamang pagpalo, sabi ng Bible. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Mas naklap lang, mga minamalang kapatid, kapag naging batas yan. Sa US, ganun po. Pag pinalo mo, sinaktan mo yung anak, nag-dial siya ng 911, yari ka. Ikaw na magulang. Okay? Kaya sa US, ang daming mga magulang, ang daming mga anak na talagang walang disiplina. Amen? May kausap pa po ba ako? Praise God. Kaya, spare the rod is to spoil the child. Pag hindi ka namalo, ini-spoil mo ang iyong mga anak, mga minamahal kong kapatid. Kailangan lang po yung tamang pagpalo. Amen? Amen. Praise God. Even nila, nung maliit siya, pinalo ko po siya. Napapalo sila. Okay? At yung pagpalo ko po sa kanila, yung hindi na nila malilimutan. Hindi yung palo lang na talagang palong. Okay? Natatandaan ko pa po, si Rap, nung bata po siya, sinagot niya yung lola niya. Lola niya po, no? Okay. Nasuntok ko po ito sa bibig eh. Dumugo yung bibig ni Rap. Bata po yun. Para hindi po niya, pastor na po ako nun. Kasi kailangan mo silang disiplina. Amen. Amen po ba? Kaya si Nela, gustong-gusto akong tatay. Sabi ka rin. Okay. Praise the Lord. Okay? Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Kaya kayo ng mga anak na hindi pinapalo ng magulang, ang sabi ng Bible, hindi kayo mahal. Ayan sabi ng Bible. Amen po ba? Praise God. Ako. Praise the Lord. Kawikaan, sino nagsulat ng kawikaan? Si King Solomon. Sino si King Solomon? Matalino, mayaman, talagang na tao. Very wise fool. Kaya nabanggit po niya ito. Amen? Ito naman po ay effective at talagang totoo. Amen? May kausap pa po ba ako? Praise God. Kawikaan chapter 3, 11-12. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin. At ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay tinatama ng daan. Tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Amen po ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya kapag may mga magulang, may pagkakamali na ang anak at hindi pa sinasaway, akala nila ayaw lang nilang saktan, ayaw lang nilang sermonan, ayaw nilang magtampo sa kanila kasi mahal nila, hindi nyo talaga totoong mahal ang anak nyo. Kapag hindi nyo sinasaway ang inyong mga anak, hindi nyo talaga sila mahal. May kausap pa po ba ako? Kaya kapag mayroon kayong pastor na sinasaway kayo sa inyong pagkakamali, ang ibig sabihin, mahal kayo ng pastor nyo. Pero kapag ang pastor nyo, inaayaan lang kayo sa mali, inaayaan lang kayo, wala siyang pakialam sa inyo, magduda na kayo, hindi kayo mahal ng pastor nyo. May kausap pa po ba ako? Praise God. The best na palakpak para sa Panginoon. Our topic for today, the heart of a good father, unconditional love, sacrificial provision,
wise guidance and teaching, and discipline love. Amen? Yan ang ating pong Panginoon. Pasalamatan natin, mayroon tayong good Father than other than our Lord Jesus Christ. At salamat po sa mga tatay natin, nawa po ang prinsipyo ng ating Panginoon ang siyang patuloy po natin gawin at din para ang ating pong pamilya ay madala natin sa pananampalataya sa Diyos. Amen? To God be all the glory, sa Kanya ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Tayo po lahat ay tumayo at mag-alay ng papuring andog, pasasalamat at patuloy po na ibalik sa Kanya ang nararapat. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah.